Magandang araw sa lahat. Sisimulan na natin ang paglinis na ito. Ang taong nasasakdal ay narito sa inyong harapan. Inaakusahan ng rebelyon, sedisyon, at pagbabalak na lumaban para sa bansang Espanya. Ano ang pangalan ng nasasakdal? Ako po si Jose Potasio Rizal Mercado E. Alonzo Realonda. Ilang taon ka na? Ako po ay 35 taong gulang. Ano ang iyong hanap buhay? Ako po ay isa lamang manunulat, isang doktor. Ngayon, maaari na magbigay ang eksibisyon ng kanilang alimento. Tinatawag ko si Atty. Albocera upang ibigay ang kanyang panig. Gracias. Walang sino man ang maaaring kumalaban sa Espanya. Para sa atin, hindi kailanman magiging labag sa batas ang paglaban para sa kalayaan. Ngunit, ang taong tulad ni Dr. Rizal na bumuo ng isang lihim na samahan laban sa mga Kastila ay walang lugar sa ating bansa. Siya ay isang taksil. Siya ay walang utang na loob sa bansang nagpaaral sa kanya. Hindi ba narapat lamang sa kanyang paksahan ng kamatayan? Gracias, Atty. Albocera. Ngayon ating pakinggan ang panig ng depensa. Ngayon tinatawag ko si Lieutenant Gabriel D. Andrade upang depensahan ang kanyang panig. Gracias. Hindi na susukat ng kadakilaan ng isang tao sa material o bilang ng mga kilalang tao. Ang tunay na kadakilaan ay makikita sa katapangan at integridad, mga katangian ni Dr. Jose Rizal. Bago ninyo siya husgahan, tingnan niyo muna ang inyong mga sarili. Ang tanging layunin lamang ni Rizal ay pantay-pantay na pagtrato ng mga Kastila sa mga Pilipino. Hindi siya gumagamit ng dahas at hindi dapat pabigla-bigla sa inyong paghuhusga. Ngayon, pakinggan naman natin ang panig ng nasasakdal. Gracias. Galang-galang na hukom at mga miyembro ng hukuman. Ako po ay inosente. Wala po akong kinalaman sa mga paratang na ibinabato niyo sa akin. Wala po akong kinalaman sa iba pang uri ng imagsig. At hindi ko po sinusuportahan ang nagamitin ang dahas sa pagbabago. Sana po ay lumabas ang katotohanan at mapawalang sala ko sa mga ibinintang sa akin na wala naman pong katotohanan. Magkakaroon ng masusing deliberasyon upang pagdesisyonan ang hatol ukol kay Dr. Jose Rizal. Maaaring ibalik ang nasasakdal sa kanyang selda at ipapaalam ng hukom ang resulta ng deliberasyon bukas. Hindi na ito dapat patagalin pa. Dapat nang hatulan si Rizal ng kamatayan para sa mga kasalanan ginawa niya. Tama! Sang-ayon ako dyan! Ako rin! Kung ganun, nagkatulad pala ang ating opinyon tungkol sa kasong ito, itutuloy ko ang hatol ng kamatayan para kay Dr. Jose Rizal. Ipapaabot ko na kay Governor General Colabiha ang hatol upang mapirmahan. Magandang araw, General. Narito lang po ang hatol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Magaling! Tama lang na ang hatol na ito para sa isang traidor na tulad niya. Ngayon ay babasahin ko na ang hatol ng korte. Ang nasasaktan na si Dr. Jose Rizal ay nahatulan ng kamatayan, nilagdaan ng Gobernador General Colabiha. Ang parusang ito ay papatupad sa 30 ng Disyembre, 1896, ganap na alas 6:30 ng umaga. Mi último adiós. Adiós, patria adorada, región del sur querida, perla del mar de oriente. No estoy perdido y bien, con alegría de mi vida triste y pagada. Y por tu Finlandia damas mieva, mías Florida. Morir es darte vida, es reposar en tu cielo, y en tu tierra dormir la eternidad en paz. Si ves brotar mi tumba humilde, flor prado, bésala y siente el alma quien el ha dejado. Hoy, may bisita ka. Anak! Bakit ka nandyan? Anak! Anong gagawin nila sa'yo? Inay, ba't po kayo nandito? Inay, huwag po kayong mag-aalala. Ang mga ito ay para sa ating inang bayan.
Inay, sana mapatawad niyo po ako sa aking mga pagkukulang. Tama na yan! Bawal ang magtagal dito! Nay! Nay! Trinidad, sandali! Trinidad! Kunin mo to at iyong buksan pagkatapos ng aking kamatayan. Makakaasa ka, kapatid. Bago niyo ako barilin, pwede bang humingi ng isang pabor? Ano? Pwede bang barilin niyo ako paharap? Hindi pwede! Prepararse! Consumatum est! Fuego! Paalam, Conselo. Pero may mga bagay talaga na higit pa sa ating mga kamay. Huwag mong kalimutan na ang buhay ay puno ng lihim at pagtatapos. Ngunit may mga pagsubok na nagsisilbing tulay sa mas mataas pa na pangarap. Isang tanong na patuloy na naglalago sa aking puso. Pepe, magiging sorpresa pa ba kaya ang muli nating pagkikita? Ang aking puso ay patuloy na naglalakbay sa dilim ng hinaharap. Ngunit umaasa ako na sa bawat paglipas ng oras, matutunto natin ang ating landas. Hindi ko malilimutan, Pepe, ang mga sandaling nagbigay sigla sa aking pusong matagal nang nangungulila. Sa bawat ngiti mo, ako'y pinuno ng tuwa. Hindi ko rin malilimutan ang katotohanang ikaw ang tanging lalaking handa kong paglaban sa bawat sigalot at pagsubok. Sa iyo ko natutunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at katapatan. Salamat sa iyong pagiging totoo, pagiging Pepe na walang kapantay. Malungkot na siguro ang manood ng paglubog ng araw. Isang hudyat ng pagtatapos at paglisan. Ngunit tulad ng araw, baka may pagkakataong sumikat, bagamat hindi natin alam kung kailan. Huwag mong kalilimutan, Pepe, na sa bawat pagdapo ng dilim, ang mga bituin ay nagbibigay gabay. Hindi natin alam kung anong mga lihim ng tadhana ang maghihintay sa atin. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dulo.